Magandang morning mga kalakatan, mga ka-agri all over the world. Ngayong araw po ay mag-harvest tayo ng ating lakatan. Today is March 29. We are at the mid or at the peak of summertime, pero may harvest po tayo ng lakatan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ipapakita natin sa inyo mamaya ang ating mga harvesting. Ito ay malapit na. At we will tell you bakit ganito itsura ng ating taniman sa ngayon. 360 ganito po. Parang hindi maintindihan. I-explain po natin sa inyo mga ka-agri. So yun po. Hindi po tayo nag-leaf ng more than 1 month na at nag-desakiring, kaya makikita niyo yung itsura niya parang hindi po taniman ng lakatan, parang taniman ng saging lang. Pero bakit ganito? Hindi po natin ginawa ang pag-leafing kasi po unang-unang reason na po natin ay para po hindi bibiglaing mas super dry itong lupa, kasi bumibitak-bitak na itong mga lupa natin dito. Yan po, bumibitak-bitak na yan. At pag kinuha natin lahat-lahat ng mga old leaves, ang mangyayari po ay bibiglain ng super dry. Pag dry pa yung mga ano natin, yung mga lupa natin, kahit yung mga damo hindi natin kinukuha. Ayan po, kasi they serve as mulching, temporary mulching habang hindi pa dumarating yung ulan. At yung ibang part niya dito sa amin ay super dry na talaga. Pero ngayon ay mag-harvest ito. Ito nga parang pwede na. We will see mamaya. At makikita natin dito mga ka-agri, ganito na itsura. Yun nga po, hindi natin kukunin yan. Kukunin natin yan pag dumating na yung ulan. Nakakatulong po siya na makapagbigay pa ng shade sa ilalim, para hindi po super nabibiglaing mag-dry yung lupa. At ngayong araw mag-harvest tayo. At the very peak ng summer, ito po ay pwede na. Wala pong balot-balot ng plastic yan. Pero malinis po yung itsura. Na-explain na yan dati sa inyo kung bakit ganun, malinis siya. Kasi pag summer po, walang fungus na umaatake dyan. At walang basta-bastang maraming maraming insekto na gumagambala sa ating mga saging. Today, iwan ko lang kung ilang puno yung pwede natin ma-harvest. Tingnan natin dito. Mayroon pa naman po. Ito po pwede. Doon mayroon din. Baka sa dulo mayroon din. So mamaya ipapakita na lang natin sa inyo na harvest na siya. Nailagay na natin doon malapit sa ating tulay na maliit, para po hindi po tayo magtatagal po dito sa ating pagpapakita sa inyo ng mga harvestin. Sa totoo lang po, may lumalabas pang bunga, pero wala po tayong water supply sa ngayon. Kaya ito, by chance na lang ito, pag nabuo pa sila. Nagdig na po tayo sa lupa. Lastly, it takes mga 10 inches pa ilalim, mayroon pang konting moisture. Pero masakit na po ang tama sa ating lakatan yan. Maya konti, after 2 hours from now, pag talagang babagsik ng sikat ng araw, ito sila ay dahan-dahan nang makikita mo, parang nai-stress na po talaga. Pero pag sa umaga po ay nababalik na rin yung kanilang itsura kapag nahamugan sa gabi. So yun po, ipapakita natin na nandito na yan yung ating mga na-harvest, para hindi po tayo magtatagal sa paglilibot-libot dito habang may tayong mag-harvest mga ka-agri. So ito na po lahat mga kalakatan yung ating in-harvest. Hindi po kalakihan yung mga bunga, hindi po kaya dyan mga primera pa. Ito mga tercera, segunda na lang. Pero hindi po bale mga ka-agri, kasi nga walang problema sa size ngayon. Supply yung problema ngayon. So ganun pa rin presyo, 65 pesos per kilo. Baka abutin tayo dito mga 80 hanggang 90 kilos or 100 kilos mamaya. Meron pa naman doon na pwede may idagdag, pero we will see mamaya kung kaya natin idagdag po yung iba o ipagpaliban natin para po sa next week. So yung gagawin natin ay magdidihan tayo dito at atin na lang ita-time lapse para po hindi kayo maboring mga ka-agri. May isa tayo dito na hinog na nga. Mayroon na siyang hinog, pero matamis yan, masarap yan. Sige po.
So there you go mga kalakatan. At yung gagawin natin dyan, hayaan natin muna yung makapagpatagas ng kanyang katas. At maya maya ay isasako na natin itong ating mga na-harvest na lakatan natin. So hindi natin ma-estimate talaga kung aabutin ba talaga 100 kilos o hindi. Kahit hindi aabot, okay lang po. As long na mayroon tayong produce, napakalaking bagay na po yan. Kasi kahit mag 90 kilos lang yan at 65 pesos po, abay more or less mga 6,000 na rin. Yan lang, ganyan lang kadami, 6,000 na rin po mga ka-agri. So laking pasalamat natin sa Panginoon na nakapag-harvest pa tayo kahit itong peak na po talaga ng summer season. Makikita ninyo mayroon pa tayong next na pwedeng ma-harvest. May mga bunga pa, yan ho. At saka nag-umpisa na tayong magtukod. Kasi pag hindi yan natukod gaya nito ng malalaking bunch na yan mga ka-agri, matutumba itong puno dahil sa kulang sa tubig. Pero tinutukod natin, yan yung sikreto natin para po hindi po sila matutumba during summer time. Kasi kahit walang hangin, matutumba at matutumba po ito pag masyado ng lumaki yung bunga at bumigat. At abang palaki yung mga bunga niyan ay paubos yung tubig sa puno. Yun yung problema. Talagang matutumba siya pag hindi nakatukod dyan mga ka-agri. O kaya po nito, malaki na. Di sa taas hindi na rin tayo nagtutukod kasi nga mga mabababa yung puno kahit na malalaki na yung bunga. At prefer po natin hayaan na lang muna kasi nakikita ko na rin na mayroon pa siyang sapat na lakas. Tawag, mayroon pa siyang konting moisture sa ilalim. Yan po, para hindi na lakatan plantation itong ang area natin eh. Pinapakita natin sa inyo, may mga susunod pa tayo ma-harvest. Gaya po niyan, baka 2 weeks from now, 1 week from now. O gaya po nitong isa, pwede na nga sana eh. Pero sabi ko next week na lang. Hindi na natutumba kasi ito, plain po ito. Dati po itong tinaniman ng sa dito, palay. So mayroon pa siyang konting moisture sa ilalim. Prayer natin, sana po umulan pa. Sana po umulan pa. Ngayon ay Monday, 29th of March. Holy Week na po ngayon talaga. So yun po, baka makapagbigay pa tayo ng video mamaya pag nasako na yung mga na-harvest natin mga ka-agri. We will see. Maraming salamat. So yun mga ka-agri, naisako na natin lahat, 4 na ganyan kasako. Yung isang sako na ihauling na natin doon sa taas. So itong 3 na natira, hakutin natin papunta doon malapit sa ating habal-habal para po ma-transport po sila mamaya pauwi ng barangay. Hanap pa tayo ng tawag, puno ng saging na gagawing pang foaming doon sa kargadera ng ating habal-habal para po hindi sila masisira. Ma-insure po kasi kahit na mayroon pang dahon ng saging sa loob ng sako, sa kanilang safety, sa pag-maintain ng beauty, pero mas maganda po pati yung tinutungtungan nila, yung nilalagyan nilang kargadera, malagyan ng foaming para pag naitali po sila doon, hindi po talaga masisira yung itsura ng ating saging. So yun po, maraming salamat sa ulit po. At mayroon pa tayong midsummer lakatan harvest. Ayan po, sumasakit na yung sikat ng araw. Alas 9:30 na ng umaga. Buti na lang may pakunti-kunting paulap-ulap. So medyo kaya pa natin. Pero yan, tingnan nyo po, parang iniinda na nila yung sikat ng araw. Pag ganitong oras na, umpisa na silang nakikitaan ng stress sa dahon. Parang gustong matulog, pero okay lang po, kakayanin pa yan kahit mga isang buwan pa. Hindi lang sila mamamatay pagdating ng ulan. Ang mga sumusunod na followers ay talagang papagandahin na naman natin. So hanggang dito na lang muna, Agritechnics TV po. Maraming salamat po. Have a wonderful everyone, have a wonderful day everyone. Malamang pag ito ay na-upload ay nasa second week or third week na tayo ng April. At ngayon po ay sabi ko nga Monday, the Monday of the Holy Week of 2026. Hanggang sa muli, God bless you all. Paalam na. Maraming salamat Lord. All glory belongs to you. When you're down, strong to stand, you'll stand and you
Don't give up, never stop. He